Mga katambay, mga kababayan, si Kamano po dito po sa Tambayan mga kabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kabayan. Umpisa na po natin ang komentuhan po natin mga tambay. Komentuhan po natin ito pong pahayag po ng Vice President na hindi na raw po niya kinagulat na pati daw po siya ay makatanggap na subpoena o summon sa kaso mga tambay, katulad po ng nangyari daw po kay Attorney Harry Roque mga tambay. Hindi na rin po kinagulat ng Vice President na siya rin po ay makakatanggap ng kaso mga tambay o subpoena. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin ang ating Vice President. Hindi na ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang kaso na isinampa laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Kaugnay nito, kinumpirma rin ng Vice Presidente ang pagkakatanggap niya ng sabina mula sa Office of the Prosecutor. Ayon sa National Bureau of Investigation, may kaugnayan ito sa kasong inihain nila dahil sa umano'y bantang binitawan ng Vice Presidente laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago, matagal nang naisampa ang kaso at ngayon lamang ito naisalang sa preliminary investigation ng Department of Justice. Hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Yan po mga tambay. Ayan, sunod-sunod na po yan mga tambay. Alam naman po natin yan. Yan po yung ginagawa na po nila since 2022 po. 2022 pa po. Di po ba mga tambay? Ang ginagawa po nila sa pamilya Duterte at sa mga kaalyado nito, mga tambay. Dahil yan naman po daw yung plano talaga. Di ba? Plano naman daw po talaga yan. Yung pagpapabagsak sa mga Duterte. Di ba? Kaya nga po, hindi na po bago po sa mga Duterte yan. Lalo-lalo po sa Vice President na siya po ay makatanggap din ng summon, mga tambay, o subpoena ang ating Vice President. Dahil alam naman po natin talaga na gigil na gigil po sila na talagang yung sinasabi ng Vice President nung makabalik ang kapangyarihan sa kanila ay ayaw na nilang itong mawala sa kanila. Hindi na nila gugustuhin daw na ang kapangyarihan bumalik sa kanila ay mawala pa. Kaya nga daw po gagawin at gagawin daw po lahat. Di po ba mga kabayan? Kaya nga po may lumabas pa nga diyan, 'di ba? Yung Oplan Horus, 'di ba? Yung pagpapabagsak, yung mga gagawin nila atake, pagpapabagsak, diskarte, kahit anong diskarte gagawin na nila. Lahat sa mga Duterte at sa mga kaalyado nito. Kaya nga po minabunyag na Oplan Horus, 'di po ba? At talagang iisa-isahin po yata talaga nila, mga kabayan. At yung sinasabi nga po ng Vice President, mga katambay, yung malalim kasi yan malalim na ugat din kasi yan dahil nga po dun sa sinasabi nga po natin, yung uulitin ko, kapangyarihan na ayaw nang mawala. Yung sinasabi nga ng Vice President dyan, di ba? Yung mga nakaraang pahayag niya pa. Last year pa. Ano sabi niya? Ayaw nang mawala ang pera, kapangyarihan, may bonus pang pulboron. Kailan naman kaya, mga kababayan, kailan naman kaya tayo makakakita sa DOJ, sa NBI, na merong iniimbestigahan, kinakasuhan, sa kaalyado ng Pangulong Marcos? Saan kaya? Makakita kaya tayo sa NBI, sa DOJ, na talagang puspusan po nilang iniimbestigahan?
Lalo ang korupsyon. Lalong-lalo ang issue ng pulburon ng Pangulo. Kaya nila imbestigahan yan, no? Yung issue na yan, mga kabayan. At yung ginawa na ng General Torre na sinasabi, napakarami nagsasabi na kidnapping ang ginawa. Kaya imbestigahan ito ng DOJ at ng NBI, yung ginawa ni General Torre sa dating Pangulong Duterte, na lumalabas kahit mismo sa hearing ng Senado ay lumalabas na kidnapping ang ginawa. at napakaraming paglabag sa batas, mga tambay, dahil hindi nasunod ang due process ng isang dating Pangulong Duterte. Hindi siya nakatikim man lang ng tamang hustisya sa ating bansa. Pinatapon na agad ng isang general, mga tambay, dahil sa sinasabing may kaso raw po sa ICC. at meron daw pong meron na raw pong Interpol. Di po ba, mga kababayan? Nakakalungkot lang, tatlong taon puro sa mga Duterte, sa mga kaalyado, sa mga supporters na katutok ng ating gobyerno, no? Nakakahiya ang ating bansa. Ganitong gobyerno ang ating ang ating dinanas nung sinasabing gagawin lahat ang pagbabago. Mas better more daw po ang gagawin sa ginawa ng dating Pangulong Duterte. Saka yung pagbabanta, no? Biruin niyo po, mga kabayan, kakasuhan mo ng pagbabanta, nanganganib ang buhay, kaya kinasuhan dahil nagbanta raw po ang dating Vice President Sara Duterte sa First Lady, sa Speaker, at sa Pangulong Marcos, mga tambay, nagbanta. Pero nakikita naman natin, kung sino po ang nalalagay na halos sila, ay pinababagsak. Sa katunayan, yung tatay nga hindi na nga nakatikim ng kaso sa Pilipinas. Hindi na nga kinasuhan ng gobyerno sa Pilipinas. Pero napakabilis nilang pinatapon sa ibang bansa. Diba? Banta po yan. Samantalang ang kinakasuhan ang Vice President. Pero sila po yung gumagawa ng napakabilis na aksyon para ikaw ay mawala. Mawala ka na sa Pilipinas. Dahil ang Vice President siya mismo ay nagpahayag na kasama rin po siya sa gusto na makuha ng ICC para pumakulong o ikulong sa The Hague. Nakita niyo po yon. Pero dito sa binagoong ang Pilipinas, ang Vice President po ang banta. Banta raw po sa seguridad. Banta. Pero ang gobyerno po di umano, pinatatapon na sila. Ayaw nang makita sa Pilipinas dahil nga po pati po sa ICC ay kabilang na rin daw po sa listahan. Naaarestuhin ang Vice President. Ayon mismo sa kanya yan, sa mga pahayag niya. Nakita niyo po yung ating gobyerno. Pilit mo pinababagsak yung isang pamilya, pero ikaw mismong gobyerno ang nagpapabagsak talaga doon sa pamilya na yun. Di ba? At yung ginagawa lang po ng Vice President bilang siya'y lingkod bayan. At ganun din po si Atty. Roque, dahil nakikita ni Atty. Roque yung pagpapatakbo at yung mga ginagawa ng gobyerno ay hindi na tumatama doon sa sinasabing paglilingkod na kanila pong priority o pangako sa taong bayan. Di po ba? At ang Vice President, katungkulan niya questionin dahil siya po ay lingkod bayan. Di po ba? At sila ay may sinumpaan sa Pilipino. May sinumpaan sila sa taong bayan na maglilingkod sila ng tapat. Gagawin nila lahat para ang bansa ay maayos. Ang mga Pilipino ay mabigyan ng magandang serbisyo. Lalong-lalo na po, di ba, sa pangkabuhayan natin, pang-araw-araw nating
gastusin. Saan ka nakakita na hirap ka na sa trabaho? Di po ba? May trabaho ka man, hirap ka dahil sa kakarampot na kita. Pero yung kita mo naman, nakita mo ang gobyerno, dadaanin ka lang. Pagkahalalan, magbebenta daw paghalalan ng 20 pesos na bigas. Mga kababayan, ibang klase. Ang tanong, gaano tatagal yan? Paghalalan lang. Pagkatapos ng halalan, back to normal na naman. Nakita nyo po, yung mga solusyon din nila, paano hindi mo kukwestiyonin? Tapos, meron pang pulburon video, may pulburon issue pa ang Commander-in-Chief at napakaraming korupsyon na issue. Nakita nyo po yun? Paano mo hindi ko questionin yan? Paano hindi ko questionin yan ng taong bayan? Yung mga lumalabas na issue. Di ba? May pulburon. Sandamukan na korupsyon na issue. Pamumulitika. Paglabag sa batas. Sa ating saligang batas. Lumalabag sila. Hindi mo ba questionin yan? Di po ba? Yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, hindi mo ba questionin yan? Bawal. Pagka mga kinwestiyon mo, kakasuhan ka. Ganon. Anong klaseng gobyerno meron tayo? Nasa diktador na ba tayo? Dictatorship na ba tayo? Nasa diktador na ba ang ating bansa? Katulad na ba tayo? Papunta na ba tayo sa bansang North Korea? Gobyerno na lang po ang masusunod. Wala nang boses ang mga makikritiko rito. Ibang klase. Di po ba? Kaya po dito mga katambay, kadelikado po talaga. Delikado po ang sitwasyon ng Vice President. Lalo po nalalaman at nakikita po natin. At sila rin alam din nila na malapit na po at nakikita nila ang galit ng Pilipino. Mga kababayan, alam po nila yan, ramdam nila yan. Ramdam po ng binagoong Pilipinas ang galit at ang pagkadismaya ng mga Pilipino. Hindi naman po dismayado ang majority ng Pilipino sa mga Duterte, lalong-lalo kay Vice President. Hindi po pinaniniwala ng Pilipino yung mga binibintang po nila. Yung mga binabato nilang putik sa Vice President, hindi po pinaniniwala ng majority ng Pilipino yan. Ang naniniwala lang po dyan, yung nakikinabang sa gobyerno, number 1. Mga korap na politiko. Di po ba? Mga terorista, mga kaliwang grupo, mga adiktos, mga drug lord, mga oligarko. Yan po ang talagang gustong-gustong pabagsakin. Di umano ang mga Duterte, napabagsak na nga yung ama eh. Ito na lang po ang talagang pipilitin lang bumagsak para po magawa na po yata nila ang gusto nilang gawin na wala na makakapigil sa mga plano nila na kapangyarihang hindi na mawala sa kanila. Di kaya? Di po ba? Kaya po, napakahirap po ng sitwasyon ng isang Vice President. Pinagtutulong-tulungan po siya. Hindi nyo ba napansin? Pinagtutulungan lahat halos ng ahensya natin. Gobyerno. Pinagtutulungan, pabagsakin di umano ang Vice President. Halos wala na pong kakamping ahensya ang Vice President, mga tambay. Nakita nyo po. Hirap na hirap. Sama-sama po sila. Walang investigasyon po sa pamahalaan maliban lang po sa mga Duterte. Tanging mga Duterte lang po ang mga investigasyon nila sa Senado, sa Kongreso. Kasama pa ngayon ng DOJ, NBI. Nakita nyo po yung pagpapabagsak. Pero ano po ang sinasabi naman nila? Ang pang-twist nila. Delikado ang buhay ng Pangulo, ang Speaker at ang First Lady. Kaya kinasuhan dahil pagbabanta. Pero ang totoo niyan, sila mismo yata ang nagbabanta at gumagawa na ng paraan para bumagsak. Mawala na sa politika ang Duterte. Di po ba? Kaya po mga kabayan, dito po talagang hindi po nila tatantanan yan. Dahil po
kung makapasok po ang Duterte team, mga tambay, pipilitin po talaga nilang mawala yan. Kasi po, paano po kung magkaroon po ng impeachment naman para sa Pangulo? Di po ba? Vice President ang uupo. Hindi po nila magugustuhan yan. Kaya kailangan po pabagsakin ng Vice President. Di po ba? Kasi kung ang Duterte po, ang PDP laban, lalo ang black voting, alam po nila yan na ang mga Pilipino'y galit na sa kanila. Ang majority. Alam po nila yan. Kaya po, meron po silang mga plan. May plan A, plan B, plan C, plan D. Di ba? Kung makapasok man at hindi nila mapigilan ang Duterte 10 sa Senado. Di ba? Dahil may impeachment na nakaproseso dyan. Sige nga. Kung ang Vice President ay hindi ma-impeach. Sige nga. Mga kababayan. At nahan dyan, majority ay nasa Duterte ang Senado at Kongreso. At mabaliktad ang sitwasyon. Ang Kongreso sa 20 Congress at ang Senado ay mag-file ng impeachment sa presidente. Sige nga. Magugustuhan po ba nila yan? Nananatiling Vice President ang isang Sara Duterte? Di po ba instant? Instant? Di po ba? Instant President ang Vice President. Kung yan po ay mapabagsak nila sa lalong madaling panahon ang Vice President at meron na silang ilagay na bagong Vice President, kahit makapasok ang PDP laban majority sa Senado at sa Kongreso, nakita niyo po, kung wala ng Vice President, iba na ang Vice President, kaalyado na nila. Nakita niyo po yung logic, nakita niyo po, sila pa rin. Dahil ang papalit, Vice President pa rin. Hindi na ang VP Sara, ibang VP na. Kahit sabihin mo ma-impeach nila ang isang presidente ng bansa, ang papalit ay sila pa rin. Di po ba? Automatic. Kaya nga po, gigil na gigil. Nakita niyo po ang Kongreso, gigil na gigil. Dahil po nanganganib din po sila. Pag naupo po kasing muli ang isang Sara Duterte, patay kang bata ka. Lahat po sila. Dahil alam ng Vice President ang kalikaw ng mga bituka nila ngayon. Kilalang kilala po ang kanilang kaloob-looban. Ang kanilang ginawang katarantaduhan, kawalang hiyaan sa gobyerno at sa ating kaperahan, di umano. Nakita ng Vice President yan. At yung mga napakaraming paglabag sa batas, alam ng Vice President. Yung paglapastangan, lalong-lalo sa dalawang tao, kontrolado ang pera natin sa Kongreso. Alam niya yan. Kaya hindi po nila magugustuhan yan. Lalong-lalo ang Speaker, di umano, at ang Pangulong Marcos at ang First Lady. Dahil mismo ang First Lady, pinangalanan ng Vice President na kumukolekta rin daw ng pera nung panahon na siya nasa DepEd. Di po ba? Pinangalanan niya. May mga pasobre. Kaya hindi po nila magugustuhan. Kaya pilit po nila talagang gagawa ng paraan yan di umano na mapabagsak. Kaya po yung sinasabi nga SOMO na yan, yung subpoena na yan, hindi na bago sa Vice President yan. Kaya nga lang po, kung tamang batas ang iiral, hindi naman po uusad yan. Kaya nga lang, ang batas po sa ating bansa ay magkakakampi po yata sila. At ang batas po yata ngayon sa ating bansa, di umano, ay one-sided. May pinapaboran, walang piring. Pagdating po yata sa DOJ, ang batas ay walang piring. Di kaya? Kaya po mga kababayan, talagang kailangan po natin na proteksyonan ng Vice President. At syempre po, magdoble ingat po ang Vice President. Yan po ang dapat po gawin din ng Vice President. Magdoble ingat po siya.
dahil hindi niya po alam kung kailan po siya sasaksakin at kung kailan po siya gugurgurin. Hindi niya po alam sa dami po ng kalaban at kumakalaban sa kanya at sa dami po na nagpapabagsak sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang sasaksak sa likod niya. Di po ba? Ingat-ingat din po, lalo-lalo po sa paglalabas, Vice President. Nakita niyo po, talagang ang pamilya niyo po, ang target po yata nila. Dahil nga po number 1 dyan sa sa Oplan Horus na yan. Talagang mukhang ang pamilya mo. Uubusin po yata ang pamilya mo sa politika, Vice President. Inuumpisahan na po nila, napakatagal na yan eh. Di ba? Kaya nga po, dito po sa halalan na ito, wag na po tayong magpabudol muli, mga kabayan. Kung ganitong klaseng gobyerno lang po ang ibibigay sa atin na paglilingkod. 3 taong issue ng korupsyon, pamumulitika, at binaon tayo sa utang. Napakalaki ng naidagdag sa ating utang. Ganito lang ang malalasap ng mga Pilipino. Pamumulitika. Inuubos di umano ang pera natin sa pamumulitika at sa korupsyon di umano. Nakita niyo po, walang magandang solusyon, pangmatagalang solusyon sa problema nating mahirap. Di ba? Ang mga bilihin na handyan, ang mga gastusin, bayaran natin, mga binabayaran natin. Ubod ng laki at ubod ng mamahal. Pero kakarampot ang kinikita natin. Sila, sagana sila sa lahat. Kapangyarihan, may bonus pang pulburon, at sagana sa pera. Di po ba? Samantalang sila lang po yung lingkod bayan natin. Lingkod bayan. Pero nakita mo ang mga pamumuhay nila. Lingkod bayan yan. Yung pinaglilingkuran nila, isang kahig, isang tuka. Pagka minalas-malas ka pa, kahig ka ng kahig, wala kang matuka. Ganyan po nangyayari sa atin ngayon eh. Kaya po, Vice President, nakikita naman po ng Pilipino. Kaya nga po, isinusuka na yan eh. Kaya po ang mga Pilipino, halos po, kahit po ang inyong lingkod, marami po nagme-message sa inyong lingkod na talagang sinasabi po ng ating mga kabayan, solid ang boto nila. PDP laban, black voting. Dahil sa ganitong sitwasyon na talagang isusuka mo ang administrasyon. Dismayadong ang majority ng Pilipino sa pinagagawa po ng 3 taon. Lalo-lalo ang ginawang paghuhudas, pagtitrador o kidnapping na ginawa nila di umano sa dating Pangulong Duterte. Na siya ngayon ay nagdurusa ngayon doon. Samantalang ang mga kriminal, ang mga terorista, ang mga NPA ay nagdiriwang malayang-malaya, ang mga addictos, mga drug lord, mga korap, masayang-masaya nagdiriwang sa ating bansa. Yung gumawa lahat, para maging mapayapa ang ating bansa. Tugisin ang mga korap, mga hindi nagbabayad ng mga oligarko, ng mga buwis. Tugisin ang mga terorista. Tugisin ang mga drug lord. Tugisin at ilayo sa masamang pulburon ang mga Pilipino. Bigyan ng kapayapaan ng 6 na taon. Di ba? At solusyonan lahat ng problema, lalong-lalo ang pandemya. Yung pa yung pinatapon mo. Yung mga kriminal na handito sa bansa natin, nagdiriwang, mga makakaliwa. Yung talagang ibang klase po ang pamahalaan natin. Kaya nga po makapag-iisip po ang Pilipino eh. Ang pamahalaan po ba natin ay nagsisilbi para sa kanila doon sa mga terorista? Di kaya? Diyan sila nagsisilbi? Sa mga oligarko? Di kaya? Sa mga drug lord? Ang pinagsisilbihan nila? At pinagsisilbihan nila mga addictos? Di kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Kasi hindi natin nakita yung serbisyo nila eh. Tayong mga normal na mamamayan, tayong mga taxpayer, hindi po natin nakita yung mga serbisyo nila eh. Tayong mga taxpayer. Hindi tayo nakakatikim ng ginhawa eh. Pero tayo yung nagbubuwis. Di ba? Kaya nga po unfair na unfair eh. Alagang-alaga mo
Inaalagaan mo ng husto. Hindi naman po ako against dyan sa mga ayuda. Inaalagaan mo na inaalagaan. Yung sinasabi mo sobrang hirap na mga Pilipino, mga kababayan natin. Sobrang hirap. Alaga-alaga mo sa mga ayuda. Pero hindi mo naman binibigyan ng kaluagan yung mga taxpayer, middle class. Di po ba? Kasi hindi naman po kasama ang middle class diyan sa mga programa nila. At meron pang korupsyon daw yan. Pagka-issue na yung ayuda. Di po ba? Nadagdag lang po natin yung mga kababayan. Kaya po mga kababayan, diretso pa rin po tayo. Dahil hindi naman po ipag-aadya ng may kapal ang mga plano po. Lalo-lalo po ang plano po nila di umano na Oblan Horus na ginagawa nila sa pamilya Duterte. Hindi naman po ipag-aadya yan na ang kasamaan po sa ating bansa ay manatili ng forever. Hindi po ipag-aadya yan. At may katapusan din po ang mga kasamaan na plano o gagawin nila sa mga Duterte. May katapusan po yan. At isama po natin sa dalangin na ang Vice President ay laging ligtas at walang mangyaring masama sa kanya. Dahil sa dami na po nang nagpapabagsak po sa kanya di umano. Hindi niya na po alam kung anong oras, anong araw siya pababagsakin, mga tambay. Dahil nakita po natin yan, ang nangyari sa kanyang ama. Instant, biglang nawala sa Pilipinas. Pwede rin po mangyari yan sa Vice President. Kaya nga po pinapatong-patong nila na kaso yan. Sinisira po nila ang kredibilidad. Pinapuputok nila ang Vice President ay napakasamang politiko. Pero bagkus ang Pilipino, sila po ang isinusuka ng mga Pilipino, hindi ang Duterte, hindi ang Vice President. Solid vote pa rin po tayo mga tambay. Kailangan po natin yan. Kasi yan po ang napakalaking pagbabago. Yan po ang panlaban po natin sa ginagawa po nila di umano mga korupsyon at sobra-sobrang pamumulitika. Ang solid vote, black voting, PDP laban, lalo-lalo po sa institusyon ng Kamara at Senado. Napaka-importante po yung dalawang institusyon na yan na makapasok po ang PDP laban at black voting ng solid vote ng PDP laban, mga tambay. Nandyan po ang napakalaking pagbabago po sa ating bansa. At ang mga investigasyon ay matutupad na. Sila naman po ang iimbestigahan, hindi po ang puro Duterte lang po ang nakikita natin na iimbestigahan nila, mga kababayan, lalo-lalo sa Kongreso. Di po ba? Maraming salamat po mga tambay. Siyempre po, sama natin sa dasal na maingatan po araw-araw ang Vice President dahil nag-iisa na lang po siya ngayon, mga tambay. Ang dating Pangulong Duterte na talagang nakakatulong pa po sa kanya sa pagpapabagsak sa kanya, wala na po sa ating bansa. Kaya po kung tutuusin, ay nag-iisa na lang po siya ngayon. At ang mga kaalyado niya po ay iniisa-isa naman po na pabagsakin at kasuhan. Kaya po, taong bayan na lang po. Ang kakampi po ngayon ng majority po, nakakampi na lang po ng ating Vice President ay tayo na lang po taong bayan na nakakakita ng tama, mga kababayan. Kaya po, malapit na po, ilang araw na lang po. Ano po tayo? Black voting po, solid. Kailangan po natin yan. Maraming salamat po. Babatiin po muna ako ng mga subscribers natin, mga nagbibigay po ng biyaya at tiwala po sa inyo, sa akin po, sa inyong lingkod. Thank you po. Thank you po sa mga biyaya. Kina Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut ng Maisog, California, USA. Eric Hershio ng Canada. Kingston 123 ng Hong Kong. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley. Si Jem Aris ng United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe ng Japan. Ako si Phil Am. Maraming salamat po sa inyong mga biyaya. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa. Mga kababayan ko, ingat-ingat po. Syempre po, black voting po tayo, PDP laban para sa pagbabago. At syempre po, ganun din po sa ating mga kababayan. Shoutout po sa buong kababayan natin na nasa kasulok-sulukan ng mundo.
mga kababayan kong Pilipino, mga OFW, mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingat-ingat po, ingat-ingat po kayo. At kasama po namin kayo sa aming mga dasal na maingatan po kayo. At ganoon din po mga kabayan sa mga nakagusto po ng Tambayang Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. Thank you po. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kabayan. At siyempre po yung panalangin po natin at dasal mga kabayan. Isama po natin ang dating Pangulong Duterte na maingatan po at madugtungan pa po ang kanyang buhay, pag-iingat, kalakasan at ang pagbalik po. Makabalik pa po sana na sa lalong mabilis sa ating bansa mga kabayan ang dating Pangulong Duterte. Maraming salamat po mga kabayan. Ingat-ingat po tayo. Black voting, PDP laban po. Napaka-importante po yan para sa ating bansa. Paalam, ingat-ingat. Bye-bye.